Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Part 2 na tayo ng mga building materials na pinakakilala at pinaka the best. Nung nakaraan ay pinag-usapan natin ang tungkol sa wood o kahoy. Ngayon naman, pag-usapan natin yung isa sa pinakamadalas gamitin, ang reinforced concrete. Ano ba ang kagandahan at disadvantages ng paggamit ito sa ating mga buildings? Check this out! Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Una muna, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa YouTube channel or mag-follow or mag-like sa Facebook page na Architect Ed kung hindi nyo pa nagagawa yon. Last time ay pinag-usapan natin ang tungkol sa paggamit ng wood at kung hindi nyo pa rin napapanood yung part 1 ng video series na ito, ay pwede nyong bisitahin mamaya pagkatapos yung mapanood itong video na ito. Okay? Pag-usapan natin ang tungkol sa reinforced concrete. Una, i-define muna natin yung reinforced concrete. Pag sinabing reinforced concrete, hindi lang ito semento, no? Kasi yung semento, isa lang siya sa mga component sa paggawa ng concrete. Kapag sinabi kasing concrete, binubuo siya ng cement, o siya yung pinaka-stabilizer. Tapos meron ding aggregates. Ano ba yung mga aggregates? Ito yung graba o gravel, at yung sand. At syempre, meron din itong catalyst, yung tubig. So kapag inihalo itong tatlong components na ito plus yung tubig, mabubuo yung isang matibay na material na tinatawag na concrete. Pero pag sinabing reinforced concrete, meron na siyang kasamang reinforcement. Ano yun? Yung reinforcement bars o yung rebars na tinatawag, yung bakal na ginagamit para mas maging plastic, wika nga, mas maging elastic, hindi lang rigid yung concrete. Kapag pinagsama-sama na itong mga components na ito, tawag na siyang reinforced concrete. So pag-usapan natin ano ba yung mga good qualities ng reinforced concrete as a building material. Number 1, strength. Ang reinforced concrete ay talagang napaka-tibay kung ang pag-usapan ay yung compressive strength o tensile strength. Kasi kapag may bakal na, gaya ng sinabi natin kanina, mas nagiging elastic siya. So, mas matibay siya when it comes to bending o kaya sa compression. Kaya itong building material na ito ay go-to material ng mga naghahanap ng matibay na building. No, kasi noong panahon ng gera, talagang kinakanyon yung mga bahay. Butas yung mga pader. Kaya after nung war, ay marami ang gumamit ng bato. And over the years, ay na-develop yung paggawa ng konkreto. Hanggang sa panahon natin na common na ginagamit na lang ito. Pangalawa, durability. Hindi lang siya matibay, kundi durable din siya. Pag sinabing durable, naglalast. Ito ay resistant sa weathering, corrosion, hindi siya nabubulok, hindi siya kinakalawang, and other environmental factors. Kaya itong reinforced concrete ay isang long-lasting building material. Number 3 ay yung versatility. Ito kasing reinforced concrete ay pwede siyang ma-mold into various shapes and sizes para mag-suit doon sa different architectural designs and structural requirements. So pwede siyang i-korte kung anong gustong korte ng designer. Very versatile siya. Pwede kang makagawa ng mga dome type na structure, straight, o kaya ay textured
na mga material or mga architectural elements and design. So talagang very siya, no, moldable, versatile. Kaya ito ay gusto ring material ng mga designer, itong reinforced concrete. Number 4 ay yung pagiging fire resistant. Ito, ang concrete ay may very high fire resistance properties, making it suitable for withstanding high temperatures. Hindi siya combustible. Kaya talagang kahit na masunog siya, yung bahay na gawa sa konkreto, kailangan lang niyang i-repair after, no? Repairable siya kahit na dumaan siya sa matataas na temperature or malakas na mga sunog. At isa pa sa mga good qualities ng reinforced concrete ay ang pagiging cost-effective nito. Dahil nga ang reinforced concrete ay available sa maraming mga lugar, makakabili ka ng semento, grapa, at ng buhangin at saka bakal kahit saan. So, madali siyang mabili. Madali siyang maging available sa lahat ng lugar. So, hindi mo kailangan na kumuha ng imported. Locally available siya. Punta ka lang sa hardware. Kaya, mas makakatipid ka kung gagamitin mo itong material na ito. At isa pa, na i-design din siya ng mga engineers para maging cost-efficient siya, cost-effective. Depende sa kung ano ang requirement ng structure. So, pwedeng maging balansyado, ika nga, no, ang building material na ito compared sa ibang mga material na kagaya ng bakal o yung steel frame at wood. Dahil nga ngayon, mahal na yung mga material na yun. Pero itong reinforced concrete, pwede mo siyang matipid at pwede mo siyang i-design based sa pinaka-economical na safe na design. However, while reinforced concrete has many advantages, it also has some disadvantages. Number 1, heavyweight siya. Ang bigat ng konkreto. Dahil nga sa bigat nito, magdadagdag siya ng significant na weight sa structures, kaya magre-require ka ng mas malalaking foundation. Dahil mas mabigat yung structure mo, mas magastos ang foundation. Kaya kailangan ng additional cost sa pagpapatibay ng pundasyon mo. Baka mas magiging malalaki yung poste, hindi ka mukha kapag ang gagamitin mo ay steel frame, kahit mga mas malalapad yung span, mas magkakalayo yung mga poste, no? So dito, dahil nga mabigat yung konkreto, kailangan mas marami siyang support. Pangalawa, itong concrete ay prone sa cracking. Dahil nga sa pag-shrink ng material, temperature changes, saka iba pang mga elements, talagang nagka-crack ang concrete. And these cracks can compromise the structural integrity if not addressed. So, kung ang wall mo ay konkreto, expect mo na magkakaroon yan ng mga cracks eventually. Number 3, yung complexity ng pagkukonstruct. Siyempre, ang konkreto, hindi naman yan bibilhin mo tapos ikakabit mo na kagad. Kailangan mo ng space para timplahin yan, haluin. Kailangan mo ng maraming support kapag ibubuhos mo na yan. Lalo na kung isang buhusan lang o yung tinatawag na monolithic, no? Kung malapad yung span mo, tapos isang beses mo lang siya bubuhusan para maging monolithic siya, kailangan ng napakaraming support, napakaraming manpower, at baka heavy equipment pa nga para gamitin ito. Kaya it may increase construction costs. Isa pa, yung limited flexibility ng concrete. Once na maiset na ito, maibuhos na ito, mahirap na siyang i-modify or baguhin. Kaya ang gagawin mo, papalitan mo siya, dudurugin mo na siya. Hindi mo na siya magagamit uli. So, hindi siya kasing flexible ng steel na kapag nagkamali ka, babaklasin mo lang tapos i-weld mo uli.
or kahoy na i-unfasten mo lang tapos itatama mo siya at ipapako ulit. Hindi ganun itong concrete. Kapag nagkamali ka, goodbye. No? Uulitin mo siya at yung ginamit mong concrete hindi mo na magagamit ulit. Otherwise, gamitin mo siyang panambak. And ang pinakamatinding impact nito, na disadvantage ng paggamit ng reinforced concrete sa construction ay environmental impact. Kasi yung production ng cement na siyang pinaka key component sa concrete ay harmful sa environment. Nagpo-pose siya ng harm sa environment natin. Malaki ang impact ng pag-produce ng semento. Napakalaki ang kinakailangan niyang energy. Kaya nagkikreate siya ng mas maraming gas emissions or tinatawag natin greenhouse gas emissions at pollution sa hangin, sa tubig at nakaka-harm din siya sa health ng mga tao na nakatira malapit doon sa planta ng semento. At saka marami kang sisiraing bundok para makakuha ka ng mga ingredients na ginagamit sa paggawa ng semento. So yun ang mga downside ng paggamit ng reinforced concrete. Hindi pa natin pinag-usapan yung bakal, yung reinforcement bars na talagang miminahin din, no? Sisirain natin yung mga bundok para makakuha tayo ng mga ingredients sa paggawa ng bakal. Okay, so yan yung ilan sa mga good qualities at disadvantages ng paggamit ng reinforced concrete. So, pwede mong alamin sa engineer mo at sa architect mo kung ano ang mas maganda. Pero para sa akin, kagaya ng binanggit ko last time, yung pagde-develop sa paggamit ng kahoy ay mas maganda pa rin, no? Para sa atin at sa environment. Okay, maraming salamat po. Part 3. Susunod, pag-usapan naman natin yung steel framing sa susunod na episode ng video series na ito. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod. Till next time, ingat po tayong lahat. Ako po, si Architect Ed. Bye!